Si Kyrie Irving nasa China para mag-promote ng brand niyang bago, ang Anta. Ngayon, nilabas na rin yung kanyang bagong logo since dati nabanggit ko nang hindi niya magagamit yung logo niya sa Nike kahit siya pa ang nag-design nun dahil ang nag-trademark ay ang brand na ng Nike. Hindi rin naman niya binili ang rights sa logo na yon kaya gumawa siya ng bago. Sabi sa isang article, halos katulad din to ng logo talaga ni Kyrie sa Nike pero malayo naman dahil kung halos kapareho yon, hahabulin siya ng dati niyang brand. Makikita niyo naman sa screen yung bago niyang logo sa Anta. Andun pa rin yung K11 na signature ni Kyrie. Mirror kasi yun ng letter K, aninag pa rin yung number 11. Yung apat na nasa taas na yon ay meaning di umano speed, focus, agility at strength. Yung dalawa naman nasa ibaba ang ibig sabihin father and mother at yung dalawang nasa gitna na nasa ibaba din ay family roots. Ilalabas na rin ang unang signature shoes ni Kyrie sa Anta by 2024. Kalimitan, All-Star Weekend or playoffs talaga naglalabas ng bagong sapatos ng mga players at sa bagong brand ni Kyrie, rebranding kasi yun. Yung ginagamit kasi ni Kyrie ng sapatos ngayon ay nasa line ng Shockwave. So kapag nag 900 subscribers sa YouTube, ipag-giveaway ko na lang yon parang pamasko. Meron ng mga lumabas na photo si Dwight Howard na nag-workout siya sa Golden State. Noong nakaraan kasi approve sa team talaga na makuha si Dwight Howard para maging mentor sa mga batang players. Ito rin ang hindi nagustuhan ni Draymond Green dahil sa pagkakalik ng mga photos na yon about sa workout ni Howard. Pero mukhang iba kasi pinatatamaan ni Draymond regarding sa post na yon. Hindi talaga yung workout ni Dwight kundi yung nag-leak dati na videos naman na sinapak niya si Jordan Poole. Dahil hindi inaasahang lalabas yung video na yon. Sa report din, tapos na yung workout ni Howard sa Golden State pero itutuloy pa rin niya yung workout niya nakasama si Draymond at si CP3. So disclaimer, ito yan hindi pa confirm to, inaantay pa talaga yung announcement. Dahil di umano, hindi sinasadyang na-confirm ni Draymond Green na si Howard magsasay na talaga sa Golden State. Dahil sa mga lumabas na picture ni Howard regarding sa workout at nagkomento nga agad itong si Draymond. 10 taon na rin naman kasing iniintay talaga yung trade rumors na yon kay Howard na mapunta siya sa Golden State. Dati nga bago talaga yung workout niya, sinabi niyang hindi naman bagay yung style niya doon. Pero sabi nga sa report, yung mga veteran players din ng Warriors gusto siyang makuha doon para maging mentor. Isa pa sa ibang report din, naging successful ang workout niya sa team at aantay na lang talaga sa susunod na araw or bago matapos yung susunod na linggo kung kailan yung lineup na lang sa training camp ang kailangan may setup bago magbawas yun papasok ng preseason until regular season. Dumagdag naman sa trade rumors, ang Suns open i-trade si DeAndre Ayton sa Portland kapalit ni Jusuf Nurkic. May nabasa din ako kanina na di umano balak ng Portland makipag-ayos kay Damian Lillard. Mukhang walang nakitang magandang offer since may report din kasi na kapag tinrade si Dame sa ibang team, magre-request din siya sa team na yon na matrade papunta rin sa Miami Heat. Kaya maiipit pa rin doon ang Portland. Interesado din ang Suns na makuha talaga si Nurkic dahil mas better rebounder at rim protector siya kumpara kay Ayton. Yun nga lang, mas healthy naman si Ayton kumpara kay Nurkic at mas mamaba din kasi ang kontrata ni Nurkic kumpara kay Ayton. Mas papabor yun sa Suns dahil nga hindi sila aabot sa tax threshold, yung ikalawang part na pwedeng mag-cost dito sa Phoenix Suns na malimitahan ang kanilang pagkuha ng player lalo na sa buyout season. Sa Blazers naman, kung sakaling umalis pa rin si Damian Lillard, batang sentro ang makakasama ni Shaedon Sharpe at Scoot Henderson. Sa ngayon, iniintay pa rin talaga kung matutuloy ang trade ni Damian Lillard.